kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Luciana taong 1967 sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nang mga panahong ito, si Luciana ay isa lamang ordinaryong babae sa paningin ng karamihan. Ngunit di tulad ng iba, relihiyosa, hindi sumasali sa usapan ng mga kababaihan, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang buhay ng iba. May limitasyon ng kanyang bawat kilos. Ito ay ginagawa niya bilang disiplina sa kanyang sarili. Pamilya sila ng mga manggagamot. Isang antingero ang kanyang yumaong ama at isang dibino ang kanyang namayapang ina. Isa siya sa mga madalas na puntahan ng kanilang mga taga-baryo kapag kailangan. Gayon din ng mga karatig bayan na nakakakilala sa kanya at sa pamilya nila. Hindi rin siya nagpapabayad sa ginagawa niyang ito dahil naging tradisyon na ito ng kanilang pamilya at naipasa na sa kanya. Ang mga nagpupunta lang sa kanila ang mga nagkukusa minsan na magdala ng kung ano-ano para kay Luciana. Ang katulong niya naman sa gawaing ito ay ang bunso niyang kapatid na si Pilo. Ate Luciana, humihingi po ng tulong si Aling Lusing. Manganganak na po kasi si Elsie at hindi na kayang dalhin sa ospital kasi po lumabas na ang ulo ng bata. Ano? Sige, dalhin mo na ang mga gamit ko. Puntahan na natin agad. Bilisan na natin at baka mapaano na si Elsie at ang anak niya. Agad naman na pumanaog ng bahay ang magkapatid papunta sa bahay ng kapitbahay nilang si Aling Lusing. Isang kanto lang ang pagitan ng bahay nito sa kanila. Ngunit saglit na napahinto si Luciana sa paglalakad nila nang dumaan sa gilid nila ang isang tricycle na may sakay na dalawang lalaki. Isang matanda at isang nasa 30 na. Naramdaman niya ang isang mabigat na aura mula sa mga ito. Sinundan niya ito ng tingin at tumingin din ang mga ito pabalik sa kanya. Nawala sa ulirat saglit si Luciana dahil sa mga ito at bumalik lang ang diwa niya nang untagin na siya ng kapatid niya. Binilisan na nila ang paglalakad nila at nang makarating ay tinulungan na nilang mapaanak ang anak ni Aling Lusing. Matapos noon ay bumalik din sila agad ng kapatid niya sa bahay nila. Hoy ate, ano bang nangyayari sa'yo? At kanina ka pa wala sa sarili mo ah. Alam ko naman na hindi ka sanay sa pagpapaanak. Pero sobrang kailangan na kasi kanina eh. Hindi yun ang dahilan, Pilo. Kung ganun, ano naman po yun? Napansin mo ba yung dumaang tricycle kanina sa atin? Napakabigat ng pakiramdam ko sa kanila nang dumaan sila. At hindi maganda ang kutob ko. Hindi ko alam kung ano ang balak nila sa lugar natin. Pero hindi pwedeng wala akong gawin. Pupuntahan ko sila at kakausapin. Pero sa maayos na paraan. Pinagluto ng ulam ni Luciana ang bago nilang kapitbahay. Nasa 2 bahay lamang ang pagitan ng bahay nila sa tirahan ng mga ito. Ngunit bago siya pumunta roon, ay nagdasal muna siya at nagsagawa ng ritual. Maigi na ang handa kung sakaling kailangan. Hindi na siya nagpasama sa kapatid niya. Kabisado naman kasi ni Pilo ang kanyang ate, kaya may tiwala siya rito na kaya niya na ang sarili niya kung sakali. Nagayos ng kanyang sarili ang dalaga para maging presentable sa bahay na pupuntahan niya. Magalang siyang kumatok at tinawag ang mga ito mula sa labas at pinagbuksan naman siya ni Edong. Kumusta po? Ako nga pala ang kapitbahay niyo riyan sa unahan. May dala po akong pagkain para sa inyo. Pagbati bilang bago naming kapitbahay. Naku ay nag-abala ka pa. Ako nga pala si Edong. Halika, pasok ka muna. Ako naman si Luciana. Nakangiting giniyan ni Edong si Luciana papasok ng bahay nila. Sinalubong naman sila ng matandang lalaki na tiyuhin pala ni Edong, si Jerry. Naging maganda ang pag-uusap nila at lumipat daw sila sa lugar para magtayo ng negosyo dahil sakto raw at maraming tao sa lugar.
Ngunit ang pag-uusap nilang yon ay ginawa lang ni Luciana para basahin ang kilos at totoong pakay ng dalawa sa lugar nila. At sa haba ng usapan nila, may napansin na kahinahinala si Luciana sa dalawa. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa sa pagbibigay ng babala sa mga ito. Alam ko na may ibang sadya kayo sa lugar namin. Unang kita ko pa lang sa inyo hanggang pagpasok ko sa bahay ninyo. Mabigat na ang presensya na dala ninyo. Kung ano man ang sadya nyo sa lugar na ito, maigi nang huwag nyo nang ituloy dahil ako ang makakalaban ninyo. Huwag ang mga tao rito. Nakikiusap ako. Katahimikan lang ang gusto ko para sa lahat ng mga taga rito. Bilib din ako sa lakas ng loob mo, Iya. Mag-isa mo kaming hinarap dito. Pero huwag kang mag-alala. Talagang negosyo lang at bagong buhay ang sadya namin dito. Tama si Tio Jerry, Luciana. Wala kaming ibang gagawin. Kung gusto mo nga ay pwede tayong mamasyal minsan kapag hindi tayo parehong abala. Sige, kapag may panahon ako. Mauuna na po muna ako at may kailangan pa akong gawin. Nakangiti pang hinatid nila sa labas ng bahay si Luciana. Pero hindi natuwa sa kanya si Jerry. Hadlang ang tingin sa kanya ng matanda. Ang nakakatuwa pa ay hindi nila ramdam kung ano ang kakayahan at kapangyarihan mayroon si Luciana. Isa siyang dibino at pilit niya itong ikinukubli minsan dahil alam niyang delikado rin kapag masyadong nakalantad. Inakala ni Luciana na nagkakaintindihan na sila pero nagkamali siya. Isang umaga na bulabog sina Luciana nang may mga kapitbahay na sumugod sa bahay nila na may iba't ibang iniinda sa sarili. May nagsusuka na may kasamang mga insekto. May nawawala sa katinuan at kung ano-ano pa. At habang ginagamot niya ang mga ito isa-isa, ay biglang dumaan ang matandang si Jerry sa harap ng bahay nila na may nakakakilabot ng ngiti. Kasabay noon ng bahagyang pag-ihip ng hangin kung saan ay ramdam niya ang itim na aura. Agad naman na binasag yun ni Luciana at nakita niyang napahawak si Jerry sa dibdib nito na tila biglang nahirapang huminga. Samantala, hapon na nang matapos si Luciana sa kanyang panggagamot. Grabe naman po yun, ate. Ano pong nangyari sa kanila? Ang dami ng ginamot mo po kanina. Ang bago nating kapitbahay. Sila ang may gawa nun. Kahit magsinungaling pa sila, hindi nila yun may tatanggi. Habang nag-uusap silang magkapatid, ay biglang uminit ang singsing ni Luciana na may bertud. Sumisikip din ito. Pahiwatig na may gumagawa sa kanya ng masama at sinusubukang atakihin siya. Inaplos niya ang singsing niya at umusal ng buhay na salita. At hindi nagtagal ay nawala na ang init at paninikip ng singsing niya. Inakala niya na magiging tahimik na ang gabi na darating para sa kanila. Pero hindi. Nagising si Luciana dahil sa mabigat na presensyang nararamdaman niya sa labas ng bahay nila. Agad na bumangon siya at nagsagawa ng ritual. Nang mga sandaling yun, ay nasa labas ng bahay nila ang magtiyuhin. Dahil walang bakod ang bahay nila ay malayang nakakaikot sa paligid ang mga ito. Nagtatanim ng sumpa sa paligid ng bahay ang mga ito. At habang nagdadasal naman si Luciana at nagsasagawa ng ritual, ay nagising ang kapatid niyang si Pilo. Alam na agad niyang may tao sa labas ng bahay nila. Huwag kang lalabas, Pilo. Kapag lumabas ka ng pinto, tatablang ka ng sumpa na ginawa nila. Opo, ate. Hindi na inabala ni Pilo ang ate niya sa ginagawa nito. Taimtim na nagdadasal ang dalaga at ilang sandali pa ay narinig niya ang hiyaw ng dalawa sa labas ng bahay nila. Dahilan para marinig ito ng mga kapitbahay nila. Sinilip ito ni Pilo sa siwang ng dingding nila. Nagawa sa tabla at kinilabutan siya sa nakita niya. Isang nilalang na kasing liwanag ng ilaw na tila may hawak na espada at sinugod nito ang magtiyuhin. Nagsilabasan ng mga kapitbahay pero hindi nakita ng mga ito ang nilalang na nagpaparusa sa dalawa.
Parehas na may kakayahan na makakita ng mga elemento ang magkapatid. Kaya sila lang ang nakakakita rito. Napasigaw ang mga tao nang makita nilang parang tila unti-unting natutuyo ang katawan ng magtiyuhin habang nangingisay ang mga ito. At nang malagutan sila ng hininga, naiwang dilat ang kanilang mga mata at nakalabas ang mga dila. Doon palang lumabas si Luciana para tignan ang nangyari. Pilo, tumawag ka ng taga-barangay para kunin ang mga yan. Opo ate. Wala nang iba pang sinabi si Luciana. Hindi naman nagduda ang mga tao kung may ginawa ba siya sa mga ito. Dahil nakita naman nila kung ano ang nangyari sa dalawang lalaki. Naging usap-usapan sa lugar nila ang nangyari. May iba na nagsabi na inatake sa puso at may iba naman na baka raw may ginawa si Luciana o may nakapalibot na malakas na orasyon sa bahay nila laban sa mga masasamang loob. Dahil ano nga ba naman ang ginagawa ni na Jerry at Edong sa labas ng bahay ni na Luciana ng 10 oras ng gabi? Sa uli ay hindi pa rin nanaigang mga bagong salta kay Luciana, ang babaeng dibino. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Magandang araw sa mga kabaryo natin at sa iyo rin kabaryo. Sa totoo niyan ay may parte ng utak ko na nagsasabing wag nang ibahagi ang kwentong ito. Subalit base sa napapansin ko ngayon sa amin ay unti-unti nang nawawalan ng pananampalataya sa Diyos ang iilan sa aking mga kababayan. Kaya naman, ngayon ay desidido na akong ikwento ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gilbert. Mula ako sa isang liblib na baryo sa isang tagong bundok sa hilagang bahagi ng Pilipinas. At ibabahagi ko lamang ang isa sa karanasan ko noong ako ay binata pa lamang. Ito ang kwento sa lugar namin na tila ngayon ay unti-unti nang nakakalimutan ng karamihan. Maging ako ay ayaw ko na ring maalala dahil isa ito sa mga naging bangungot ko. Gayunpaman, higit na nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay aral, lalong-lalo na sa mga kabataan na tuluyan nang nakalimutan ang ating nakaraan. Nakaraang may malaking papel na ginampanan upang makamit namin ang matagal na hinahangad na kalayaan mula sa huwad na propeta. Nangyari ang karanasan kong ito kabaryo. Tanda ko taong 1958 kung saan laganap ang paniniwala sa aming lugar patungkol sa kung ano ang mga bagay na tiliwas sa paniniwala ng simbahan. Kabilang ang mga magulang ko sa samahan o marahil ay maituturing kong kulto na tinatawag na ang Paraiso ni Anselmo. Matagal na panahong ding itong lumaganap sa amin na maging sa aking kanino-ninuno ay naabutan pa ito. Manggagamot ang aking mga magulang noon. May mga tangan din ng iba't ibang anting-anting at medalyon bago pa man sila mapunta sa grupo ni Apo Anselmo. Subalit nang maengganyo sa pangakong panghabang buhay na kaligtasan, ay nabuo na ang pasya na umanib ng aking mga magulang. Mula na rin sa pagtatanong-tanong ko at nakalap kong impormasyon sa mga nakakatanda sa amin, ay susubukan kong idetalyeng ilalahad ang sobrang marahas at katakot-takot na pamamalakad ni Anselmo sa aming lugar noon. Sako pa kami ng kapangyarihan niya. Minabuti kong ibahin ang pangalan ng lugar
at ibang pangalan ng mga karakter para na rin sa kaligtasan at seguridad namin maging sa aming bayan. Sa isang banal na silid ay makikita ang isang lalaking nagngangalang Anselmo. Hawak nito ang isang manika na may pakrus na mga mata habang marahan itong nilalamutak. Napapangisi siya kasabay ng katakot-takot niyang titig dito. Nakapalibot sa kanya ang liwanag na mula sa apoy ng itim na mga kandila. Makikita sa palamuti ng kanyang suot ang iba't ibang kasangkapan gamit sa pambabarang at pangkukulam. Sino mang sumuway sa kautusan kung hindi ibigay ang kanilang sanggol ay tiyak mamamatay. Wika nito. May gigil na titig niyang sinaad kasabay ng pagkuha ng gunting sa kawalang ano-ano'y pinutol ang ulo ng manika. Nakapulupot dito sa manika ang hibla ng buok ng taong kanyang biktima. Mababanaag ang tuwa sa kanyang muka nang maisakatuparan ang ginagawa niyang pangkukulam. Batid niya ng mga oras na iyon na tuluyan ng patay ang isa sa mga magulang na hindi nagbigay ng kanilang sanggol. Ilang saglit lang ay napalingon siya sa kanyang pintuan dahil sa sunod-sunod na pagkatok. Napabalikwas ito ng tayo at pinagbuksan ito. Doon bumungad sa kanya ang kanyang mga tauhan na nagbigay ng impormasyon patungkol sa kanyang pinag-uutos. Kailangan na nating makumpleto ang mga sanggol sa lalong madaling panahon. Ito na lang ang nag-iisang paraan upang maligtas tayo sa kabilang buhay. Wika ni Anselmo bago tuluyang humayo ang mga tauhan nito. Bumulabog sa tahimik na gabi ang palahaw ng mga magulang na sa pilitang kinukuha ang mga sanggol. Sang-ayon sa mga komadrona na tinakot at pinagbabantaan daw sila ng mga tauhan ni Anselmo. Kung sino pang may sanggol sa inyo ay lumabas na ng bahay. Huwag nyo nang hintay na kami pang pumasok sa inyo. Alam nyo naman, sino mang lumabag at hindi tumalima sa pinag-uutos ni Apo Anselmo ay mapaparusahan. Sambit ng isang tauhan ni Anselmo na siyang tagapagsalita nito. Kamatayan ng kapalit sa sino mang hindi magbibigay ng kanilang sanggol. Pahabol na wika nito. Wala nang nagawa ang karamihan sa mga magulang na may mga sanggol kundi magpaubaya na lamang. Labag man sa kanilang kalooban ay pikit mata nilang ibinigay ang kanilang mga anak. Merong mangilan-ngilan na nagmatigas at hindi pumayag sa kagustuhan ni Anselmo. May mga pinugutan ng ulo, sinaksak, binugbog, inilibing ng buhay, at meron ding itinapon sa pagkataas-taas na bangin. Ilan lang yan sa mga parusang iginawad nila sa mga talipandas na hindi tumatalima sa utos ni Apo Anselmo. Kung hindi tayo lalaban, hanggang kailan pa tayo magpapasakop kay Anselmo? Wika ng isang lalaki kay Hugo. Hindi pa tayo handa sa ngayon. Masyado pang malakas ang puwersa nila laban sa atin. Tugon dito ni Hugo. Si Hugo ang leader ng lihim na grupong revolusyonaryo na tumutuligsa sa mga nais ni Anselmo.
Marami nang napapatay na sanggol. Hindi na normal at pabor sa utos ng Diyos ang mga pinapalaganap niya. Kung kapalit man ay buhay ng mga sanggol sa pinangako niyang panghabang buhay na kaligtasan, mas gugustuhin ko na lang mamatay ng nakikipaglaban. Suhestyon pa ng isa sa mga kapanalig ni Hugo. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa ating gagawin. Kung makikipagsabayan tayo sa kanila, tiyak tayo ang matatalo. Pahayag dito ni Hugo. Hilingin natin sa Diyos na gabayan tayo sa ating hangarin. Naniniwala ako na hindi niya tayo tunay na pinabayaan. Manalig lang tayo sa itaas at siya ang magbibigay sa atin ng sapat na lakas. Pahabol na wika ni Hugo. Hawak ni Hugo ang kanyang libro habang pinangangaralan ang kanyang mga kapanalig. At bilang proteksyon sa nakaambang panganib ay isa-isa niyang pinahiran ang noo ng mga ito gamit ang kanyang langis na merong usal. Binigyan niya rin ito ng tig-iisang kwintas na maaari nilang magamit sa oras na sila ay saktan ng mga gwardya ni Anselmo. Konting oras na lang ang ating hihintayin at makakamit na natin ang kalayaan. Ipinapangako ko, hindi na magtatagal ang kadenang nakatali sa ating mga leeg, maging sa paa. Makakalaya rin tayo sa kanya. Seryosong tinig ni Hugo bago isa-isang nagsipulasan ang mga kagrupo nito. Kitang-kita ng mga residente sa baryo Masinloc kung papaano paslangin ng mga tauhan ni Anselmo ang kani-kanilang mga sanggol. Para sa kanila, wala nang masasakit na makitang unting-unting nalalagutan ng hininga ang kanilang mga anak. Ang mga tauhan ni Anselmo ay nakasuot ng mahabang itim na damit na siyang tumatakip sa kanilang kaanyuan. Hindi mo sila mamumukaan dahil nakatakip ang kanilang mga muka. Sila ang may tuturing na bantay ni Anselmo at kasama nito sa lahat ng kanyang nanaisin. Naroong may kanya-kanya silang hawak na sanggol sa kanilang mga braso. Pagkumpas ng hudyat ay sabay-sabay nila iyong ihahagis pa itaas. Pagbagsak ay siyang sasalubong sa mga inosenteng sanggol, ang matutulis na patalim. Pagbagsak ng mga mumunting anghel ay kamatayan kaagad ang nag-aabang sa kanila. Ang iba ay direktang sa sintido na saksak. Meron din naman sa tiyan, dibdib, habang ang iba ay patalikod kung nasasaksak. Marahil ay dahil sa lakas ng buwelo ng pagkakahagis sa kanila. Makikita pa ang ilang mga laman ng bata na sumabit sa itaas ng patalim. Ang bundok ng baryo Masinloc ay wari na diligan ng purong dugo ng mga sanggol. Buhay ng sanggol, kapalit ang panghabang buhay na kaligtasan. Huwag kayong mabahala, sapagkat maliligtas na tayo sa ating kamatayan. Tugon dito ni Anselmo habang nakaupo ito sa itim na trono nito, saka nagpakawala ng nakabibinging halakhak. Hindi mapigilan ng mga magulang na humagulhol sa kaganapang kanilang nasasaksihan. Magpumilit man silang magmakaawa, subalit sadyang napakamakapangyarihan at marahas ng kanilang Panginoon na si Apo Anselmo. Siya ang pinuno at
kinikilalang Panginoon ng baryo noon na hindi nagpapasakop sa batas at regulasyon ng gobyerno, maging ng simbahan. Ang lugar na nasasakupan niya ay isang liblib o tagong baryo na matatagpuan sa pinakadulo ng isla ng Pilipinas. Maliit lamang ang lugar o pulo na ito, kung kaya hindi ito masyadong nakikita sa mapa ng ating bansa. Namulat sila sa paniniwalang tao lang din ang may sandaigdig. Ang paniniwalang ito ang nag-udyok upang sumamba sila kay Anselmo, isang nilalang na di umano'y may lahi ring aswang at mambabarang. Matagal na rin itong isinanla ang kanyang kaluluwa sa demonyo na siyang marahil rason kung bakit may labis itong kakaibang lakas, lalong-lalo na sa pangbabarang. Nakagagawa rin siya ng mga himala. Naging maganda naman at maayos ang pamamalakad niya noong simula, subalit ng magtagal ay unti-unti nang lumabas ang totoong kulay nito. Sino man ang sumalungat sa kanya ay agad na ipinapapatay. Sino man ang sumuway sa batas at regulasyon ni Anselmo ay agad niyang ipapasaksak sa kanyang mga tauhan. May ilang pagkakataon din na siya mismo ang pumapatay gamit ang taglay niyang karunungan sa pambabarang. Wag po, Apo. Lubayan niyo ako. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ng isang dalaga habang kasalukuyan siyang nilalapastangan ni Anselmo. Bagamat nagagawa niyang sumigaw at humingi ng saklolo, ngunit pawang mga tauhan rin ni Anselmo ang nasa labas ng kwarto. Paulit-ulit man na dumaing ang dalaga ay walang sino man ang maglalakas loob na tulungan ito. Wala nang nagawa ang dalaga kundi tumangis na lamang. Lantad na lantad ang kabuuan ng laman niya sa mga mata ni Apo Anselmo. Nagpakasasa sa makamundong kaligayahan ang kinikilala nilang alagad ng Diyos. Sino mang matipuhan niya ay walang ligtas na nakukuha nito. Naturingan alagad ng Diyos, subalit higit pa sa demonyo ang gawa at pag-uugali. Base umano sa idinidikta sa kanya ng kanyang Panginoong demonyo, ay may paniniwala siya na kinakailangan niya ng 23 buhay na alay. Ang mas nakakabahala pa ay kailangan mga sanggol ito. Ito ang paniniwala niya na siyang magliligtas sa kanila sa kabilang buhay. Naidala doon ang kanyang mataas na katungkulan. Gustuhin mang kumalas sa grupo ng karamihan sa kanila, subalit sadyang napakahirap ng mga panahong iyon. Wala silang sapat na lakas at boses na magsalita para sa kanilang sariling buhay dahil sa pagmamalupit at sa labis na mahigpit na pamamahala ni Anselmo. Gayunpaman, hindi may kukubli na minsan ay meron ng naglakas loob na sumubok na tumuligsa sa mga katuruang pinapalaganap niya. Siya ay walang iba kundi itong si Hugo, na bali-balitang ipinatapon ni Anselmo sa bangin magmula ng matunton ng mga tauhang gwardya ang lihim nilang pook sambahan. Labis-labis ang galit ni Anselmo nang mapag-alamang nagpapalaganap ito ng sarili rin niyang paniniwala at katuruan.
Paniniwalang hindi tao ang nagmamay-ari sa mundo, na merong isang hindi nakikitang nilalang na siyang karapat-dapat na kilalanin ng lahat. Marami rin noong nahikayat si Hugo na umanib sa kanya. Hindi niya hinihiling na sambahin siya ng mga tao. Gusto lang nito ay mamulat ang mga ito sa totoong Diyos, ang Diyos ng sanlibutan na walang dapat ibang sambahin sa lahat. Naging pook sambahan nila ang isang tagong bahagi ng bundok at nakakatuwang isipin na hindi sila kontrolado ng isang mapagmanipulang nilalang na kagaya ni Anselmo. Tanging isang libro lamang ang siyang hawak ni Hugo habang nakatayong nagpapahayag ng salita ng Diyos sa harapan ng marami niyang kagrupo. Kasabay siguro ng pagkawala ni Hugo ay ang pagkawala rin ng pag-asa ng mga tao sa baryo Masinloc na mamuhay malayo sa isang diktador. Simula noong nabalitaan nilang ipinapatay ni Anselmo si Hugo, ay wala nang nagbalak pa na magsalita para sa kanilang kalayaan. Isa sa mga nawalan ng anak ay ang mag-asawang sina Corazon at Pilo. Kabilang sila ngayon sa mga pamilyang nagluluksa dahil sa makahayop na kautusan ni Anselmo sa pagpaslang sa kanilang anak. Apo Anselmo, wala na po kaming mahanap na sanggol. Halos lahat na siguro ay napaslang na natin. Sambit ng isang tauhan sa harapan ni Anselmo. Agad na lumukot ang mukha ni Anselmo nang marinig ito. Kasabay ng pagtayo niya sa kanyang trono ay ang takot na lumukob sa dibdib ng mga tagasunod nito. Hindi maaari yan. Kailangan pa ng isang sanggol upang makumpleto na ang alay. Nanggagalaiti sa galit na wika ni Anselmo. Huwag kang mag-alala, Apo. Gagawin namin ang lahat upang makahanap pa ng panibagong sanggol. Tugon ng isang tauhan. 22 na ang kabuuan sa mga sanggol na kanilang napapaslang at isa na lang upang makumpleto na ito. Isa na lang ay tuluyan ng magtatagumpay si Anselmo sa kanyang huwad na paniniwala na kaligtasan. Samantala, lingid sa kaalaman ng mga kawal na kambal pala ang isinilang ni Corazon. Nang mabalitaan ng mag-asawa ang tungkol sa kautosang ito, kahit pa na masakit sa kalooban nila, ay kinakailangan nilang mamili sa kambal kung sino ang ititira at kung sino ang mamamatay. Walang salitang maglalarawan sa labis na pagdadalamhati ng mag-asawa nang mapaslang ang isa nilang sanggol. Ilang saglit pa, habang tangan sila ng labis na pangungulila, ay ilang mga yabag ang bigla nilang narinig mula sa labas ng kanilang barong-barong. Kasabay noon ang pag-iyak ng isa pa nilang sanggol na marahil ay nagugutom na ng mga oras na iyon. Nang mga panahong ito ay walang tigil sa pagkabog ang kanilang dibdib dahil batid nilang anumang oras ay may mga tauhan na naman si Anselmo na darating sa kanilang tahanan. Nagkatinginan ang mga tauhan nang marinig ang pag-iyak ng isang sanggol mula sa loob ng bahay nila Corazon. Gayon din, agad nila itong pinasok at doon nila naaktuhan na buhat-buhat ni Pilo ang sanggol nito
habang pinapatahan. Mababakas sa mukha nito ang labis na pagkabahala. Napamulagat ang mag-asawa nang makita ang mga tauhan. Sa pilitan na lang hinuha ang sanggol mula kay Pilaw ngunit nanlaban ito. Napatay niyo na ang isa kong sanggol. Ngayon, pati ito kukunin niyo pa. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol, ngunit nabitawan niya rin ito nang saksakin siya ng isang kawal sa kanyang tagiliran. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan ni Corazon nang makitang unti-unting bumagsak sa sahig ang katawan ni Pilo. Huwag ka nang manlaban pa upang may ligtas mo ang iyong sarili. Gusto mo rin bang mamatay? Wala nang nagawa si Corazon kundi ang tumangis na lamang habang yakap-yakap ang naghihingalong asawa. Nakuha na rin ng mga tauhan ang sanggol na sa kasamaang palad ay kamatayan kaagad ang nag-aabang na kapalaran. Ang mga batang namatay ay sama-samang inilibing malapit sa bahay ni Anselmo. Isang buhay na lamang ang kanyang hinihintay at magtatagumpay na ito. Laking tuwa ni Anselmo nang makita ang sanggol na dala ng kanyang mga tauhan. Umiiyak pa ito ng pagkalakas-lakas dahil sa paraan kung paano ito buhatin ng isang tauhan. Naroon ang lahat ng residente ng baryo Masidlok. Tutol man ang karamihan sa kanila. Subalit, wala silang magagawa. Kailangan nilang masaksihan ang huling pag-aalay. Dagdag na iyon ng gabi upang makamtan nila ang panghabang buhay na kaligtasan sa kabilang buhay. Nasa paligid ang lahat ng tauhang gwardiya ni Anselmo. Ang mga residente naman ay nakapwesto sa pinakalikod. Sa gitna ay nakaupo si Apo Anselmo sa kanyang trono. Mabigat na enerhiya ang nararamdaman sa paligid na iyon ng araw na pinakahihintay ni Anselmo. Ano bang hinihintay nyo? Patayin nyo na. Sigaw ni Anselmo. Dali-dali namang hinugot ng isang tauhan ito ang kanyang patalim. Lingid naman sa kaalaman ng lahat na buhay pa pala itong si Hugo. Mabuti na lamang at pinangangalagaan siya ng pangil ng kidlat na siyang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Nakuha niya ang mutya na ito isang araw noong nang tumarak ang malakas na kidlat malapit sa kanilang tahanan. Isang may tuturing na himala nang makaligtas ito sa nakakalulang bangin nang makahawak siya sa isang ugat ng puno matapos siyang ipasaksak at ipahagis sa bangin ni Anselmo. Sa tulong ng pangil ng kidlat ay binigyan siya nito ng kakaibang lakas at pananggalang sa kanyang katawan. Iyon din ang nagpatunay kay Hugo na bukod sa tangan niyang mutya ay tunay nga na buhay ang Diyos na kinalulugdan nito, na may totoong Diyos na makapangyarihan na gumagabay at nangangalaga sa kanila. Mula sa pagtatanong-tanong ay nalaman ni Hugo kung saan nakalibing ang mga batang ipinapapatay ni Anselmo. Hanggang sa sinakop na ng kadiliman ang buong paligid. Handa na ang mga gagamitin ni Hugo para sa kanyang gagawing ritual. Maalam si Hugo sa larangan ng
paggamit ng mutya, maging sa mga ritual at pag-aalay ay masusi niyang inaral noon na namana niya pa mula sa kanyang mga ninuno. Tinunto ni Hugo ang nasabing lugar at doon niya sinimulan ang isa sa gawang makapangyarihang ritual. Hindi niya mapigilang maging emosyonal ng mga oras na iyon. Masakit isipin na pati inosenteng mga sanggol ay nadamay sa labis na kasakiman ni Anselmo. Ginamit niya ang likod ng kanyang mga palad, pangpunas sa luhang lumabas sa kanyang mga mata. Napahinga ito ng malalim. Patawarin niyo kami mga anak. Hindi namin kagustuhan ang naging kapalaran ninyo. Huwag kayong mag-alala. Sisikapin ko na mabigyan ng hustisya ang inyong kamatayan. Ipinapangako ko na hindi masasayang ang buhay na kinuha niya sa inyo. Magbabayad siya sa kanyang mga kasalanan. Ang tanging naihayag ni Hugo ng mga oras na iyon. Una niyang inilabas ang maliit na libreta. Mula sa kanyang daladalang bayong ay hinugot niya mula rito ang isang rosaryo, 22 puting bato, isang punyal, at ang pinakamalakas niyang kasangkapan. Ito ay ang walang iba kundi ang mutya ng pangil ng kidlat. Meron itong binasang dasal na nakapaloob sa libreta. Habang hawak-hawak ang rosaryo at pangil ng kidlat, sunod niyang binulungan ng isa-isa ang mga puting bato. Nang mga pagkakataong ito ay ramdam niya ang sobrang bigat na presensya. Nanunulay sa kanyang katawan ang init na enerhiyang nagmumula sa makapangyarihang mutya. Nagsimula na ring lumabas ang butil-butil niyang mga pawis sa kanyang katawan. Napabuga ito ng hangin nang itusok sa lupang kinahihimlayan ng mga sanggol ang pangil ng kidlat. Bakas ang pagdadalamahati at sobrang pagkahabag sa mga sanggol sa kanyang itsura. Napausal naman ito ng sagradong dasal na siyang maaring kumontra sa kapangyarihan at bumasag sa barang ni Anselmo. Sa huling bahagi ng kanyang isinasagawang ritual ay binasbasan niya ang lupa ng buong tapang at pagsisisi. Tapang upang muling harapin at kalabanin itong si Anselmo. At pagsisisi dahil wala man lang siyang nagawa upang maisalba ang buhay ng inosente at kaawa-awang mga sanggol. Makaraan ng ilang sandali ay bigla na lamang pumailan lang ang liwanag na mula sa kadiliman ng langit. Nakasisilaw ito na sadyang ikinamangha ni Hugo. Sumunod doon ay ang paglabas ng mga puting maliliit na liwanag mula sa lupa at sabay-sabay na umikot-ikot paitaas sa ere. Matapos ang pagsasagawa ng ritual ay iniabot niya ang punyal sa isang lalaking nagmamanman sa kanya. Kinausap niya ito para sa magiging plano nila. Samantala, pigil hiningang nakaabang ang mga tao sa pagkamatay ng huling sanggol na magiging pinakahuling alay ni Anselmo. Ayaw man nilang masaksiyan iyon, subalit may mandato si Anselmo na dapat makita ng lahat kung papaano maisa sa katuparan ang kanyang ninanais. Matapos nito, ligtas na tayong lahat sa kamatayan. Walang hanggang buhay na kaloob ng Diyos. Makakamtan na natin. May pagmamalaki na
Tinig ni Anselmo habang binabanggit ang mga salitang iyon. Ngayon na. Segunda niya at takpa na sanang ihahagis ng isang tauhan ang sanggol paitaas. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang umaliwalas ang paligid kasabay ng malamig na pagsimoy ng hangin. Doon ay nasilayan nila ang mumunting mga liwanag na tila naglalaro sa ere. Umaliwalas ang paligid na sumisilaw sa kanila na siyang saksi sa pangyayaring iyon. Magkahalong pagkamangha at pagtataka ang naramdaman ng mga taong nakasaksi sa liwanag na iyon. Hindi nila may paliwanag subalit tila naging hudyat iyon ng panibagong pag-asa sa kanilang buhay. Paano to nangyari? Hindi ito maaari. Nakapanghihilakbot na itsura ang lumabas sa mukha ni Anselmo. Naroong makikita na unti-unting kinakain ng itim ang puti ng kanyang mga mata. Patayin niyo ang bata! Patayin niyo na! Nababahalang sigaw ni Anselmo dahil batid niyang may hindi kaaya-ayang nagaganap. Hindi nag-atubiling inihagis ng isang tauhan ang hawak nitong sanggol. Humahagulhol pa ang bata habang nasa ere. Tila huminto ang oras habang nakatingala ang lahat sa paghihintay ng pagbagsak ng inosenteng sanggol sa isang patalim. Mabilis namang nagkumpulan ang misteryosong mga liwanag hanggang sa kagilagilalas na sinalo nito ang kaawa-awang anak nila Pilo at Corazon na patuloy pa rin sa pag-iyak. Sa tulong ng liwanag ay matagumpay na nailigtas ang sanggol. Mga lapastangan! Nakakabinging singhal ni Anselmo nang makita ang ginawa ng liwanag. Hindi niya sukat akalain na may kung anong misteryosong liwanag ang hahadlang sa inaasam-asam niyang tagumpay. Magkahalong gulat at pagkamangha ang mababanaag sa mukha ng mga residente ng mga oras na iyon. Hanggang sa bigla na lang lumitaw ang isang lalaki na napakapamilyar sa baryo ng Masinloc. Hindi sila makapaniwala nang makita ang kabuuan ng itsura nito. Buhay at nagbabalik si Hugo. Buhay na buhay ang inaakala nilang patay na at matagal nang namamahinga. Nasiyahan ka ba sa pagbabalik ko? Bungad na wika ni Hugo kay Anselmo. Makikita ang hawak nitong libreta, maging ang pangil ng kidlat na ginawa niyang kwintas at nakakonsagra sa kanyang leeg. Nang makita ito ng mga kawal, ay kaagad nila itong sinugod. Iyon naman ang naging hudyat ng mga taong kapanalig niya upang simulan ang matagal na nilang inaasam-asam na revolusyon dahil dominante sa kanila ay mga magulang ng pinaslang ng mga sanggol. Mga simpleng residente na pinagmalupitan ng pamamahala ni Anselmo. Mga matatandang nagbulag-bulagan sa paniniwalang maililigtas sila sa pagsamba sa huwad at sakim na Panginoon. Sama-sama nilang sinugod ang mga tauhang gwardya ni Anselmo upang tulungan itong si Hugo. Lumandas ang nagpupuyos na galit ni Anselmo sa kaganapan. Nang mga puntong iyon ay mas makikita sa itsura nito ang katakot-takot na aura. Mabagsik na titig ang iginawad niya kay Hugo.
Hindi niya ito tinigilan hanggang sa unti-unting nakaramdam ng pamimilipit ang huli. Isang makapangyarihan na sandata ng barang ang pumatay sa pamamagitan lamang ng pagtitig. Iyon ang estratehiyang ginamit ni Anselmo upang wakasan ang buhay ng lumalapastangan sa kanya na si Hugo. Kasabay ng marahang paglapit ng mambabarang kay Hugo ay ang sobrang pananakit ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tinutusok ang mga buong laman niya. Pilitin man niyang alisin ang tingin dito, subalit hindi niya iyon magawa. Tila hindi maalis ang tingin niya kay Anselmo na naroong hindi kumukurap habang nakangising papalapit sa kanya. Magdasal ka na sa pinaniniwalaan mong Diyos. Mabagsik na saad ni Anselmo nang makalapit kay Hugo hanggang sa tuluyan niyang mahawakan ang leeg nito. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Kahit pa napatayin mo ko, ay hindi mo maiaalis sa puso at isipan ng mga tao ang mga taong inapi mo, ang kasamaang ginawa mo sa kanila. Mawala man ako, ngunit hindi ang pananampalataya nila sa totoong Diyos. Mahabang wika dito ni Hugo. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng mambabarang na planado ang lahat ng iyon. Kung hindi nakakalimutan ni Anselmo, ay magaling na antingero itong si Hugo. Matapos indahin ng panandali ang sakit ng pangangatawan, ay sumilay ang ngiti sa labi ni Hugo. Hindi siya nagpatalo kay Anselmo at ginawaran din ito ng pangontrang tingin. Hanggang sa walang ano-ano'y masisilayan ang pagkabahala sa muka ni Anselmo nang mahawakan ito ang kwintas mula sa leeg ni Hugo. Ramdam nito ang kakaibang kirot nang mapaso sa palamuti ng kwintas. Doon niya napagtanto na may tangan-tangan na pangil na kidlat itong si Hugo. Pakiramdam niya ay sa kanya na ilipat ang ginawad niyang kapangyarihan sa kalaban. Bagamat nakokontra ni Hugo ang bagsik ng pagtitig niya, ay hindi ito nagpatinag. Mula sa kanyang bulsa ay hinugot nito ang isang manikang yari sa balat ng nyog. Matapos mahawakan ni Hugo, ay kaagad itong umusal ng dasal. Katakot-takot na boses ng mambabarang ang pumupuno sa paligid. Kasabay nito ang pagsama ng panahon na siyang lalong nagpapaigting sa tensyon. Naroong patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga residente sa mga tauhan ng kinikilala nilang Panginoon. Isang malakas na dasal ang inusal ni Anselmo sa manika. Kakatwang nag-iiba na rin ang tono ng boses nito. Nawari, sinasabayan ng hindi makitang nilalang. Ilang saglit lang ay napangisi siya nang makita ang unti-unting pagbagsak sa lupa ni Hugo. Kasabay ng pagpilipit niya sa katawan ng manika, ay siyang pagdaing ni Hugo. Hirap itong makahinga. Bawat galaw ng manika ay siya ring galaw ng katawan niya. Unti-unti na siyang nanghihina sa kapangyarihan ng kalaban. Mas nilakasan pa ni Anselmo ang paglamutak sa manika. Sa puntong iyon, ay iginigupo na sa sobrang panghihina itong si Hugo. Sumuka ito ng napakaraming likido
na may halong dugo at manilaw-nilaw na plema. Dumagdag pa ang buhay na buhay ng mga uod na katakatakang lumalabas sa kanyang bibig, ilong at tenga. Hindi makakaya ng napakahina mong anting-anting ang lakas ko. Ako ang pinakamalakas na mambabarang at papatunayan ko yan sa'yo, lapastangan ka. Wika ni Anselmo sa nanghihinang antingero. Hindi na pinalampas ni Anselmo ang pagkakataon. Sa puntong iyon ay nagpasya na itong kitilin ang buhay ng kanyang kalaban. Muli itong nag-usal ng napakalakas na dasal sa demonyo habang ang katawan ni Hugo ay naroroong hapung-hapuna sa lupa. Iniaangat niya ang hawak-hawak niyang manika sa kawalang pag-aatubiling inikot-ikot ang leeg nito. Maririnig ang malakas na paglagotok ng leeg ni Hugo. Nariyang napamulagat na lamang siya bago tuluyang panawan ng buhay. Sa kahuli-hulihang hininga niya ay hindi niya binitawan ang rosaryo nito. Dilat na ang mga mata. Punong-puno ng uod at dugo ang ilong, tenga at bibig. Nagwakas ang kanyang buhay ng lumalaban para sa kapayapaan. Isang nakakapangilabot na halakhak ang namutawi kay Anselmo matapos ihagis ang manika sa bangkay ni Hugo. Tunay nga na walang sino mang nilalang ang makakatalo sa angking lakas at kapangyarihang taglay niya. Gayunpaman, unti-unti nang nalalagas ang mga tauhan niya. Hindi natugunan ng huwad na Diyos ang paglitaw ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Ilang segundo lang ang lumipas nang sumulpot ang isang hindi nagpakilalang nilalang. Naroong buong puwersang itinarak ng lalaki ang punyal sa likuran ni Anselmo. Natigilan si Anselmo nang maramdaman na napuruhan ito. Nagsimula ng duguin ang kanyang bibig, kasabay ng muling pagbagsik ng kanyang mga mata. Ginamit niya ang natitira niya pang lakas upang titigan ang taong gumawa nito sa kanya. Kahindik-hindik na titig ang iginawad ng mambabarang sa lalaki. Doon niya napagtanto na ito ang ama ng huling alay na sanggol. Ito ay walang iba kundi si Pilo, ang lalaking nakatunghay kay Hugo nang gawin ito ang ritual sa himlayan ng mga sanggol. Ang lalaking inabutan nito ng sagrado at may dasal na punyal. Gaya ng sinapit ni Hugo, ay unti-unti itong namilipit sa tinding sakit. Pakiramdam niya ay naninigas ang buong katawan niya. Mas hinigpitan pa ni Anselmo ang lakas na kanyang pinakakawalan. Hindi niya maaring hayaang buhay ang sino mang lumalapastangan sa kanya. Hanggang sa muling pumailan lang ang mga mumunting liwanag ng dumapo iyon sa bangkay ni Hugo. Kakatwang nagliwanag ang pangil ng kidlat sa kwintas nito. Naagaw nito ang atensyon ng mambabarang, kaya naman nawala ang tingin niya kay Pilo. Lumagapak sa lupa itong si Pilo habang habol-habol ang paghinga. Nasilaw si Anselmo sa liwanag na nagmumula sa kwintas. Doon na nagsimulang magbakbak ang kanyang balat. Marahang umagos ang mangitim-nitim na dugo sa kanyang mga mata. Kataka-taka rin ang
paglabas ng mga insekto sa kanyang bibig, ilong at tenga. Nahihirapan na rin itong huminga nang iduwal niya ang patay na alupihang nagmula sa kanyang tiyan. Nang makondisyon ang sarili, ay pinilit na makatayo ni Pilo upang hugutin ang punyal sa likuran ng mambabarang. Tuluyan ang nagwakas ang buhay ni Anselmo matapos niya itong paulanan ng napakaraming saksak sa buong katawan. Sinisiguro niyang wala na itong hininga upang may paghigante ang mga kaawa-awang sanggol na nagkukubli sa katauhan ng mga mumunting liwanag. Naipaghiganti niya rin ang kanyang isang anak. Kahit papaano ay kampante na rin siya dahil nabigyan nila ng hustisya ang mga ito. Sandaling katahimikan ang namayani sa mga oras na iyon. Hindi may kukubli ang emosyon ng mga taga-baryo Masinloc sa panibagong pag-asa na kanilang matatamasa ngayong wala na ang demonyong mambabarang na siyang bumulag sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Masisilayan ang paglapit ng mga liwanag sa kanilang mga magulang kahit pa na hindi nakikita ng literal na mga mata ang kanilang mga anyo, ay ramdam na ramdam ng mga naulilang mga magulang ang presensya ng kanilang mga anak. Sa wakas ay matatahimik na sila. Sa dami ng himalang ipinakita ang demonyong si Anselmo, ay doon lang siya nasiyahan. Doon pa lang nila nasaksihan ng totoong himala ng Diyos. Noon din ay napatunayan nila ang presensya ng Diyos ng sanlibutan na hindi sila hinahayaan kahit pa na binulag sila ng paniniwala ni Anselmo. Lumipas ang ilang pang mga taon ay nagbago na rin ang pamumuhay ng mga taga-baryo Masinloc. Wala nang mapagmalupit na kamay na bakal ang kumokontrol sa kanila at meron na rin silang kalayaan. Wala na ang malupit at masamang huwad na alagad ng Diyos na siyang nagpahirap at nagmalupit sa mga residente sa mahabang panahon. Samantala, nagtayo sila ng bantayog ni Hugo bilang pag-alala sa kabayanihan at kadakilaan nito. Tuwing sasapit naman ang araw ng linggo, ay nagtitipon-tipon sila sa isang pook sambahan at dito nakikinig sila ng mga salita ng Diyos. Laking pasasalamat nila kay Hugo dahil sa iniwan nitong alaala at pamana. Ang libro na naging instrumento noon ni Hugo ang siyang magpapaalala sa kabutihan at katapangan nito. Ito ang Biblia na noon ay ibinibigay ng isang misyonaryo kay Hugo na napadpad sa baryo Masinloc. Ngunit ipinapatay ito ni Anselmo. Mga kabaryo, dito ko na lang po tatapusin ang kwento. Naway mabasa niyo po ito at maraming salamat na po kaagad. Muli ako po ito, si Gilbert.